Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol kay Ogie Ino sapagkat yan request po ito ni ka-crypto sapagkat nag-spike raw po siya ng 80%. Yan, kaya ang sabi niya ay ano raw ang nangyari kung bakit ito ay biglang lumipad. Kaya ayan, yan po ang ating i-content ayan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, nandito po tayo kay CoinMarketCap at nakikita po natin dito na pumalo nga ang market price ni Ogie Ino ng 52.70%. Ngayon lamang po ito. Ayan, last 24 hours. 7 days ay 62.80%. Ayan, 1 month ay 78.45%. Kaya ayan, matindi po. Umangat po siya ng mataas si Ogie Ino. Ayan. I-check po natin yung kanilang Twitter kung meron po silang mga announcement dito. Kasi ina-announce po nila mukhang may isa po silang matinding announcement dito kaya pumalo siya. Ayan. Noong December 4 ay yung kanilang first project na World to Register Copyright at US Copyright Office powered by Ogie Ino Ltd. Yan po. Yung nilang December 4 na ayan, nakapin po ito. Kaya ayan, copyrights. About copyrights po yan. Ayan, last 3 hours counting down with Ogie Ino Ltd. Gonna live on Mexi after 1 hour. 10k more holders to go. Ayan, cap 10 million by the end of this month. Kaya ayan, may countdown po. Ito yung Ogie Ino Ltd. Ayan, magla-live po sila ng Mexi. Ayan, after 1 hour. Ayan, we are thrilled to announce that the Ogie Ino Ltd Kickstarter has concluded and Ogie It will be listed on Mexi. Ayan po pala. Yan po pala ang dahilan. Malilista siya kay Mexi. Ayan, ito po yung nag-trigger sa kanya kung bakit siya pumalo. Ayan, or lumipad para kay ka-crypto. Ayan, December 10. 10 o'clock UTC time. Yan, na meron po siyang listed po siya sa pair na Ogie It USDT kay Mexi. Ayan. Ogie important notification. Yan, Ogie will be listed on Mexi official in 2 hours. Yan, nag-countdown po pala sila kanina. You can deposit Ogie to Mexi wallet right now. It can take from 5 to 30 minutes. Kaya ayan, nanghihikayat po sila na mag-deposit. Kaya pala lumipad, biglang lumipad. Kasi nagka-countdown po sila kanina. At ayan, officially listed na siya. Kaya ayan. Yan po yung nagdulot kung bakit siya umangat. Yan, pero yung ginagamit po natin na datos mula kay Polonionex po pala ito. Ay hindi po natin nakita yung paglipad niya. Ayan, Ogie Ino Tether USDT po ito. Ayan, samantalang kay dito po kay Bitget, ayan, nakita po natin yung paglipad niya. Ayan, sumabog po siya kahapon. Ayan, pero ngayon parang bumabalik po siya, parang bumabagsak po ulit. Kaya ayan, mukhang ang nangyayari po rito ay may pagkakaiba po sila dito kay Poloniex at kay Bitget. Ayan, kitang-kita dito kay Bitget, sumabog talaga siya. Pero samantalang dito kay Poloniex ay kitang-kita na mukhang walang gaanong nangyari. Ayan, kaya papalitan ko po yata siguro itong si Poloniex, yung kanyang data. Yung kanyang datos dito parang nahuhuli, naglalag yung kanyang datos dito. Ayan, lilipat na lamang po tayo dito kay Bitget. Pero kailangan ko pong ayusin yung kanyang mga support at saka resistance line niya. Kaya ayan, dito po sa kay Bitget ay yan na nga, meron po kasi lipat po tayo sa ating weekly chart time frame. Ayan, kitang-kita po na mukhang makakabangon na nga siya. Ayan, sa kanyang pagkakalista, pero hindi pa rin po tayo nakakasiguro.
kailangan po talagang masundan pa ito ng mga bullish candlesticks para makasiguro tayo kung ito na nga ay nakakabawi na. Kaya ayan, or baka naman babalik din siya sa pagko-consolidate kasi nasa consolidation period po siya. Kasi naglalaro po siya dito sa loob ng triangle pattern pa rin natin dito. Kaya ito po yung aking naging previous price projection dito, kung saan ay patuloy pa rin po ito sa kanyang pagko-consolidate or pagsa-sideways. Hanggang sa umabot po siya dito sa malapit dito sa sulok ng triangle pattern natin, at dito po magkakaalaman kung saan po yung sunod na direksyon kung saan po siya pupunta. Kung magkakaroon ng breakout dito sa resistance ay syempre sa paakyat po siya. Ayan, pero ang problema ay may mga resistance line na naman na nakaharang dito sa kanyang ibabaw. Pero pag dito na naman po siya nagkaroon ng breakout sa support line, ayan, magpapatuloy po ulit ito sa kanyang pagbagsak. Kaya ayan, yan po ang nangyayari ngayon kay Ogie Ino. Yan, dulot po yung kanyang pag-angat ay dulot po ng kanyang pagkakalista kay Mexi. Ayan, 52.62%. Sana ay nag-take profit ka na dyan. Ayan, kay ka-crypto rito na yan, siya po yung sinasabi ko, si ka-crypto na si Alvin. Siya po yung sinasabi ko na nag-i-invest or nag-hold dito kay Ogie Ino. Matagal na po siya. Matagal-tagal na po siya nag-hold ng Ogie Ino. Kaya ayan, dapat nag-take profit ka na po dyan nung nakita mo itong nag-spike. Kasi dulot lamang po yan ng pagkakalista or listing nito. Kasi yung pagkatapos po niyan ay medyo manghihina po ulit yan. Ayan, kaya dapat ay binantayan mo yung countdown po nila dito. Nag-countdown pa sila rito. 1 hour more to go. Ayan, 2 hours more to go. Sabi rito, tapos 1 hour more to go. Ayan, naglagay pa pala sila dito ng counter. Ayan, dapat ay binantayan mo yan. Tapos nung yan ay siguro naghintay ka lamang ng mga ilang minuto or mga ilang minuto lang siguro yan. At sumabog ang or lumipad ang presyo ni Ogie Ino, ay diyan ka na dapat unti-unti nag-take profit. Ayan, nag-take profit ka ng ayan, para at least nakabawi ka. Ayan, at meron din po kasing nagtatanong na kung maganda bang mag-hold ng Ogie Ino. Ayan, meron din pong nagtatanong, re-request ng ayan, kung ano yung aking opinion, kung ano yung masasabi ko, gusto nilang malaman kung maganda bang mag-invest dito kay Ogie Ino. Pero ayan, ang masasabi ko ngayon ay ayan nga, posibleng may pag-asa po siya. Pero sa ngayon ay talagang medyo matamlay po kasi kanyang galaw. Ayan, walang gaanong kasi yung makikita naman natin na yung mga nung umangat si Bitcoin ay wala po siyang galaw, hindi po siya sumunod sa pag-angat ni Bitcoin. Kaya pagdating pa lamang dyan ay mukhang matamlay, mahina si Ogie Ino. Kaya nasabi ko pong medyo mahina po talaga siya. Kaya ayan yung aking yan lamang po yung aking sariling pananaw dito kay Ogie Ino. Kaya ayan yung para kay ka-crypto na naka-hold dito. Ewan ko kung ayan, yun nga lang ang problema rito ay hindi ko alam kung saan po siya nakabili. Ayan, baka kung nakabili po siya dito sa mas mataas na presyo, ay maski umangat po ito ng ganito ay mukhang ayan, hindi pa rin niya nababawi yung kanyang pondo na pinambili ng Ogie Ino. Kasi kitang-kita natin na dire-diretso pa rin siya sa kanyang pagbagsak. Ayan, naglalaro po siya rito at ayan. At hindi pa tayo nakakasiguro kung talagang magpapatuloy ito sa kanyang pag-akyat. Yan. Pero masasabi ko po ay may posibilidad pa rin. May pag-asa pa rin ito. Kasi maski pa paano ay ayan, may nararamdaman po naman po tayo na pag-angat nito. Ayan, basta may inilalabas na magandang development ang mga team developers ng Ogie Ino. Kaya ayan, tuloy-tuloy lamang po sana yung kanilang ginagawa rito. Yung kanilang ginagawa po rito ay kumakalap po sila ng mga partnerships.
Yan, para magkaroon ng pagkakalista or listing sa mga iba't ibang mga platforms. Kaya yan po yung kanilang ginagawa. Kaya kung pag tuloy-tuloy lamang po ito, ay sa tingin ko ay unti-unti lamang po yung paglago ng Ogie Ino. At sa tingin ko ay ayan, kung basta magpapatuloy ito ay may pag-asa po sila. Ayan, may pag-asa po na lumago ang Ogie Ino. Yun nga lang, at yung kanilang kalagayan ngayon ay medyo talagang mabagal. Yan, mabagal. Kaya kung pag nababagalan ka, yan, nababagalan ka dito kay Ogie Ino. Yan, at gusto mo yung mas mabilis na nagpapakita ng magandang performance or developments, ay yan, mas makakabuti kung pumili ka na lamang ng iba. Yan, yung mga mas active, yung mas mabilis yung kanilang mga developments, yung matitindi yung kanilang mga projects na inilalabas. Kaya yan, mas magandang dyan ka na lamang muna. Pero itong si Ogie Ino ay masasabi ko na para po talaga sa mga long term ito. Long term kasi yan, medyo mabagal po kasi talaga yung kanilang mga developments. Ayan ang aking masasabi rito. Para kay crypto rito. Ayan. Dapat ay nag-take profit ka na kung ikaw ay nasa profit side at hindi sa losing side. Pero kung pag losing side ka, ay ayan, wala pa rin, i-hold mo na lamang ulit. At sa tingin ko ay long term po talaga yan. I-hold mo lamang yan ng pangmatagalan. Sa tingin ko ay yan, makakaakyat rin si Ogie Ino. Gaya ng sinabi ko kanina, ay yan, may kakayahan po siyang umakyat, pero yan, dahan-dahan lamang po. Yan, long term talaga siya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.